Magandang gabi po sa bawat isa. At first time? First time natin dito. Okay lang? Parang tutumba ako dito ah. Okay na to? Ganda ng sapatos ko. Ngayon lang ako nagsapatos kasi sa bahay kasi yung session namin dati sa Green Hills. Eh ngayon lang namin nilagay dito sa Marikina. Kaya naka-medyas lang ako kasi sa bahay lang yun eh. Anyway, magandang gabi po ulit, lalo-lalo na po sa mga bago, sa mga first time. At kami po ay nagagala kasi napag-usapan po namin na i-share na sa iba yung madalas naming pinag-uusapan. Yung business sa biblical principles. Okay? So right now, ang pag-uusapan natin ay Kingdom HR and Leadership System Series. We're talking about this for 1 month na. So kung hindi kayo nakasunod, kung hindi nyo nasundan yung mga topics namin, pwede nyong i-search sa YouTube yung, anong pangalan nun? CLC Seminars. Tapos i-search nyo doon yung mga topics natin, makikita nyo naman doon. Para masundan ninyo kung ano na ba yung pinag-uusapan namin, kasi baka maligaw kayo eh. Baka hindi nyo masubaybayan, hindi nyo magets yung ibang mga pinag-uusapan namin. Okay? So, if interested kayo, you can search YouTube, sa YouTube yung CLC Seminars. Okay? So, this is our topic for today. The law of alignment. Why vision fails without structure. Okay? So, nandito ba yon yung... Ayaw. Hindi yata abot, sir? Lahat na pinindot ko eh. Okay na? Ayan. Tayo pa rin. Kayo na lang? Sige, para hindi ako... Yan. Yung week 1, pinag-aralan namin yung how to hire and fire by Kingdom Principle, building people without breaking purpose. Yung week 2 namin, pinag-aralan namin yung building a kingdom culture in your business. The invisible power that makes and breaks or breaks organization. And last week, pinag-usapan namin how Jesus managed His team. Kingdom leadership lessons from the 12. So this week, or today, pag-aaralan natin yung the law of alignment. Why law of alignment is important? Katulad nung sabi dun sa subtitle, vision fails without structure. So kailangan yung vision, ma-align dun yung structure. Okay? Na ginawa mo sa negosyo mo. Hindi lang basta may vision ka. Kahit gaano kaganda yung vision, babagsak pa rin yung kumpanya kung walang structure. Kung hindi mo pa to nararanasan at nararamdaman, most likely baka yung negosyo mo less than 10 years pa lang. Pero mararamdaman mo to pag yung negosyo mo tumagal na ng mga 10 years, 20 years, tapos hindi mo naayos yung structure, hindi mo na-align yung mga tao, pati yung ginagawa nila, dun sa mission and vision mo, magko-collapse yung business na meron ka. Maraming mga negosyo sobrang malalaki, mga international businesses, worldwide, nag-ooperate sila pero nag-collapse. Why? Kasi hindi nila binigyan ng importansya yung alignment nung kanilang structure sa vision and mission nung kumpanya. That's why napaka-importante ng pinag-uusapan natin. Kung gusto mong magnegosyo ng hanggang 5 taon lang, pwede ka nang lumabas. Kasi hindi ito para sa'yo. Okay? Pero kung gusto mo yung negosyo mo ay maipamana mo pa sa anak mo, sa mga apo mo, sa tuhod, legacy, di ba? Kailangan mong i-align yung structure ng negosyo mo sa mission and vision ng kumpanya. That's why, kung walang malinaw na role
Ito yung structure. Role, system, standard operation, yung procedure ng kumpanya, pati yung kultura, magiging kanya-kanya yung galaw ng mga tao. Magkakagulo. Gumagalaw yung mga departamento nang hindi mo na alam kung ano nangyayari sa loob. Why? Kasi misalign sila. Ano ka na rin, tawag dito? Naka-hide na sa'yo lahat ng nangyayari. Kasi hindi mo na-structure yung kumpanya na itinayo mo. Okay? Mapapagod lang, malilito, tapos madidelay yung growth. Yun yung mga posibilidad na mangyari pag hindi align yung structure sa vision. Okay, so, sabi dito, vision without structure is inspiration. Structure without vision is frustration. Ibig sabihin, hindi pwedeng mangyaring magkahiwala yung vision sa structure ng kumpanya. Kailangan parehas yan. Align yung dalawa. Naintindihan? Hindi pwedeng gumawa ka ng structure ng kumpanya nyo, pero hindi naman align sa vision. That's why ngayong gabi, pag-aaralan natin kung paano nga ba mai-align, ano yung mga principles na dapat nating matutunan para ma-align natin yung kumpanyang itinayo mo, yung negosyo, or yung structure ng negosyo mo sa vision na nakikita mo, sa goal ng kumpanya ninyo. Alignment produces execution. Okay? So, yung vision tsaka yung structure, pag naging align sila, napakaganda nung execution na magagawa mo sa loob ng kumpanya na meron ka. Okay. Introduction. Vision alone is not enough. Okay? Malinaw naman siguro yan. Hindi sapat lang. Vision is powerful, but without structure becomes illusion. Ano yung illusion? Hindi totoo. Nag-i-illusion ka lang. Hindi uusad yung kumpanya mo. Darating sa point na yung negosyo mo, kahit na maganda yung nangyayari, magpla-plateau. Ano ibig sabihin nun? Kahit na malaki pa sana yung potential, hindi na niya kayang umangat or mag-grow pa, mag-scale up. Nandun ka na sa plateau. Kahit na anong gawin mo, bakit? Kahit na sobrahan mo pa yung marketing, kahit gandahan mo pa yung branding, pero yung structure ng kumpanya mo ay hindi maayos, mahihirapan ka. Lumalaki lang rin yung sales nyo, pero lumalaki lang rin yung expenses nyo. Pero hindi dapat ganun yung nangyayari. So, quote, vision without action is a dream. Action without vision is a nightmare. Kapag may vision pero walang action, pangarap lang. Kapag may action pero walang vision, magulo at nakakapagod. Kaya ang tawag doon, bangungot. No, masaya ka lang sa simula, pero pagdating ng 5 taon, puro na problema yung kumpanyang tinayo mo. Okay? So, idagdag natin to. Vision without structure leads to frustration. Vision without alignment leads to distraction. So, kailangan pa rin ng alignment sa dalawang yan. God does not bless disorder. God blesses alignment. Basahin natin itong 1 Corinthians. 1 Corinthians 14:40. Sabi dito, but everything should be done in fitting and orderly way. So ito ay sinulat ni Paul sa mga taga-Korinto. Kung hindi kayo pamilyar sa Corinth Church, yung mga taga-Korinto, isa sila sa mga church nung unang panahon, mga unang churches na naitayo, na punong-puno ng spiritual gift. They speak in tongues, they heal the sick, no? Napakarami nilang gift. Ang problema, magulo yung gatherings, walang kaayusan. Okay? Kaya, kung mapapansin nyo, yung mga churches, merong sistema. Sino yung kakamay, sino yung magpipreach, sino yung tutugtog. Kailangan ng sistema. Hindi pwedeng magulo. Kahit napakaganda, napakagagaling ng mga tao, kahit spiritual pa silang lahat, kahit lagi-lagi sila nagpe-pray, kahit malalapit sila lahat kay Lord, pero kung magulo, ano mangyayari daw?
talagang pati yung organization ay magugulo. Kaya sabi diyan ni Paul, but everything should be done in fitting and orderly way. Because our God is God of order. Hindi siya God of distraction or division. Okay? Or Diyos ng kalituhan. Siya ay God of order. Okay? Sabi dito, heaven moves in alignment, hell moves in confusion. Your organization will become whichever one you tolerate. Kung ano yung tinotolerate mo sa negosyo na itinayo mo, yun yung magiging kultura ng kumpanya ninyo. Kung confusion, kung kalituhan, ano ba talaga trabaho namin dito? Pinapasok kami dito, ang sabi sa amin, marketing kami, pero ngayon nandito kami sa stock room, o ayan, nandito kami sa delivery, sabi marketing kami. Magulo na. Di ba? So, hindi confusion yung tinuturo sa atin ng Bible. Yung kingdom of God, ang tinuturo sa atin ay kaayusan. Alignment. Point number 1. Let's go. Vision requires alignment, not just excitement. Nakalimutan ko, meron pala ako dito sa harapan, no? Dito ako tumitingin eh. Meron pala dito. Yan. Vision requires alignment, not just excitement. Naintindihan? Yung vision, nakakabaliw yan. Nakaka-excite gawin. Pero hindi lang excitement yung kailangan pag naggawa ka ng vision. Kailangan alignment. Anong ibig sabihin? Kung excitement lang at walang alignment, yung plinano mo, dun sa gusto mo mangyari ay magkaiba, ano mangyayari? Malamang. Hindi ka makakarating dun sa goal mo. Sabi dito sa Habakkuk 2:2, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables or tablets, that he may run that readeth it. Ano ibig sabihin? Kailangan clear. Isulat ang vision, linawin ito at gawing madaling maintindihan. Para kung sino man yung makakabasa ay makakilos dito ng tama. Okay? Vision must be clear, plus structured to produce action. Na-notice nyo ba? You cannot run a vision unless the team is aligned with it. Yun yung sinasabi ng verse na yan. Kung meron ngang vision, merong revelation, merong divine instruction si God sa'yo. Kung nakikita mo na itong negosyong to makakatulong, yung tinayo mong negosyo ay makakatulong sa napakaraming problema ng mga Pilipino o ng mga tao. Di ba? Yun yung revelation sa'yo. That's your vision. Tapos, mag-scale up ka worldwide. Yun yung nakikita mo. Eh, ang problema, hindi mo isinulat. Hindi mo pinagplanuhan. Hindi mo ina-align. Walang structure na maayos. Hindi magagawa ng mga tao mo yung gusto mong mangyari sa kumpanya. Hindi sila makakasunod kasi hindi malinaw. Confusion yung tatama. Confusion yung mangyayari. Okay? So, practical business lesson. Many companies have big dreams. Ito, dream nyo to, di ba? We will scale nationwide. Yung negosyo ko dapat mapunta sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas. Nationwide. Yung iba pa nga, worldwide. Magkaroon ako ng branches sa iba't ibang bansa. Sa buong mundo. We will change the market. Babaguhin natin ang ikot. Magiging game changer tayo. Yan yung mga magagandang vision eh. Yan yung mga magagandang dreams. We will dominate our industry. Tayo magiging hari sa industriyang to. Anong industriya meron kayo? Halimbawa sa beauty products. Tayo yung pinakamagiging sikat. But when you look inside, ang ganda ng vision, but when you look inside, there is no KPIs, which is important. KPIs meaning Key
performance indicator. Hindi malaman kung ano na bang nangyayari sa trabaho ng mga tao. Wala ring clear roles. Hindi mo alam kung sino yung CEO, sino yung CFO, kasi ikaw gusto mong gawin lahat. Tapos hindi mo malaman talaga kung anong trabaho ng mga tao. Ang pangalan niya ay CFO. Pero hindi pala siya sa finance. Siya rin pala sa purchasing. Magulo na. Tapos naglagay ka ng VP for marketing, VP for Churbachenes, Eclabush. Pinapatawa ko lang kayo. Kung ano-anong pinaglalagay mo, pero hindi naman talaga nila alam kung ano yung trabaho nila. Kasi hindi malinaw yung structure. No accountability or leadership. Hindi mo alam kung sino yung mapipinpoint mo pag nagkamali yung nasa baba. Walang accountability. Hindi rin alam ng tao na siya pala yung may kasalanan. Siya pala yung may kapabayaan. Bakit? Kasi marketing siya, tas nilagay mo siya sa advertisement. Medyo magulo. Okay lang naman yun kung nagsisimula ka, maximize mo yung tao, pero at least alam nila kung ano yung trabaho nila. Pag hinire mo sila, wag mo silang i-hire na bulag. Ano yung bulag? Akala nila marketing lang sila. Yung pala, pati yung operation, sila yung gagawa. Kailangan isulat mo na kung ano yung kailangan nilang gawin. Kaya nga dapat may structure. Sinusulat natin yung plano. I don't know kung mababalikan nyo pa yung mga susunod nating last months na mga topic natin, yung CEO Inside Me, tsaka yung planning. Napakaganda nun kasi almost magkakadugtong to eh. Yung planning series tsaka CEO Inside Me series na ginawa natin. I think that's September and October. Balikan nyo yun sa YouTube para maunawaan nyo na maigi ano itong pinag-uusapan natin. Okay? So, ano pa? Walang systems, walang magandang kultura, maaring may kultura pero pangit yung kultura, wala ring reporting, hindi maayos, hindi mo nakikita ano ba yung saan napupunta, anong nangyayari sa pera, hindi mo rin alam kung ano nangyayari sa trabaho nila, baka akala mo lang nagtatrabaho sila pero tuwing papasok ka lang sa room, tsaka sila tumatrabaho, pero wala naman pala talagang output. Okay? No structure. So, the vision stays stuck in the CEO's head pag nangyari sa inyo yung mga bagay na yan. Kaya, mahirap kung hindi nyo mauunawaan itong pinag-uusapan natin ngayon. Example, Tesla and Elon Musk. Si Tesla, yung vision niya ay malaki. Pero alam nyo ba na yung reason kung bakit sila nagtagumpay ay hindi dahil sa vision nila? I mean, hindi lang dahil sa vision nila. Dahil saan? Dahil sa kanilang daily reporting na aligned sa vision. Teams are structured clearly. Communication is fast. Ano ba? Responsibilities are defined. Culture is enforced aggressively. Not because of vision alone. Kaya naging matagumpay yung Tesla. So, anong resulta? Innovation is predictable. Sabi dito, vision is the dream, structure is the engine, and alignment is the fuel. Anong ibig sabihin? Yung vision daw, yung pangarap. Di ba? Yung structure, yung pinakamakina. Yan yung tatakbo. Yan yung magiging paraan para tumakbo. Pero yung alignment, yung gasolina. Parang kahit na may makina ka, kung wala kang gasolina, hindi pa rin uubra. Kaya kailangan may vision ka, may structure ka, tapos yung vision and structure mo align sa isa't isa. Malinaw? Point number 2. Alignment starts with the leader sa organization kasi elder, not the team. So sa pinaka-leader, kung sino yung visionary, kung sino yung CEO, kung sino yung may-ari ng kumpanya, kung sino yung nagplano, sa kanya nagsisimula yung alignment. Sabi dito sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Sabi diyan, kung wala daw vision yung tao,
people perish. Perish hindi yung mawawala o maglalaho. Yung perish, yipara o para sa Hebrew. Na ang ibig sabihin is to cast off restraint or become undisciplined. Pag ikaw ay walang vision, yung mga tao ay hindi naintindihan yung vision mo, hindi mo napaintindi sa kanila at hindi mo na i-align yung mga tao mo. Kahit ikaw, sa vision, sa revelation, sa pinapakita sa iyo ng Diyos, sa dream, sa goal mo, kung walang ganon, kung walang vision, ano mangyayari? Cast off restraint. Undisciplined yung mga tao. So ikaw, may vision ka bilang may-ari. Tama? Pero kung yung mga tao mo daw wala, most likely, they are undisciplined. Sila ay nagkakagulo. Kaya napaka-importante, hindi lang ikaw yung nakakaintindi at nakakaalam ng vision. If the leader is not aligned, the people cannot align. So kung hindi mo ma-align yung trabaho mo, yung ginagawa mo, yung mga structure na ginawa mo, hindi rin sila magiging aligned dun sa vision. Magkakagulo-gulo yung kumpanya ninyo. Actually, marami yung pwedeng magsabi sa akin na hindi naman totoo yung sinasabi mo. Lalo na yung kumikitang kumpanya. Maganda lang yun sa panlabas. Pero dahan-dahan na nabubulok yung loob. Kasi yung pagkabulok, hindi yun biglaan eh. Okay? Hindi siya biglaan. Madalas yung pagkabulok nagsisimula sa isang tao lang. Isang tao na may malakas na impluwensya sa organization nyo, sa negosyo nyo, sa kumpanyang itinayo mo. Yung tao na may inggit sa'yo, o kaya naman tao na hindi naiintindihan kung saan kayo papunta, kung ano yung vision ng kumpanya, kung saan mo sila dadalhin, kung bakit nila ginagawa yung trabaho nila, most likely, ang sinasabi ko, yung mga key person, mga executives or mga managers, yan, magsisimula dyan yung misalignment. Kasi nga yung alignment magsisimula sa leader. Ibig sabihin, yung misalignment magsisimula din sa mga leaders. Pwedeng magsimula sa'yo. Kaya pinag-aaralan natin to kasi baka ikaw, ginagawa mo na siya. Nami-misalign mo na yung mga tao mo. Ikaw mismo sumisira ng kumpanya mo. Practical things a leader must be clear on. Sabi dyan, where are we going? Direction. Kung saan tayo pupunta? Why are we going there? Bakit tayo papunta doon? Purpose. Kailangan maging clear to. How will we get there? Strategy. Who will do what? Or kung ano man, sino gagawa niyan? Structure, roles, system, responsibilities. Number 5, what will we measure? Metrics. Okay, ano yung metrics? Measurable indicators. Yan yung magtatrack ng progress and performance ng mga tao mo. Dapat masukat mo yung sales number, yung expenses, yung attendance growth, yung completion rate ng mga ginagawa ninyo. If the leader is confused, tandaan nyo to, the team becomes chaotic, magulo. If the team becomes chaotic, the culture becomes weak. If the culture becomes weak, the company collapses or breaks. So that's why alignment is important. Yung mga executives mo, yung mga managers mo, kasi you cannot manage everyone. That's why ikaw ay naghahanap ng mga managers. Kasi sila yung tututukan mo for them na ma-align sila sa vision mo. Ang problema, nag-hire ka ng feeling mo magaling, tapos siya na bahala, ikaw na bahala dyan kung anong gawin mo. Gawin mo na yan. Gawin mo na yan. Hinire ka, magaling ka, ikaw na bahala dyan.
Pero hindi nila naiintindihan yung nasa isip mo. Ang naiintindihan nila, yung galing pa sa dati nilang kumpanya, magkaiba naman yung kumpanyang pinasukan niya. Yung dati niyang kumpanya ay hindi mo kumpanya, kaya dapat maintindihan niya bakit siya nandun sa kumpanya, anong ginagawa niya dun sa kumpanya, at saan kayo papunta. Para alam niya rin kung ano yung trabaho niya. Don't hire na hindi alam yung vision and mission ng kumpanya, lalo na tong vision. Magaling to. Ito magaling. Pero hindi alam kung ano yung vision. That's why it's impossible na ma-align mo siya. Kaya yung tinuturuan niya, yung mga minamanage niya, yung mga subordinates niya, hindi niya rin ma-align. Ay, mahirap. Kaya kami sa organization namin, weekly may meeting. Para saan? Para hindi ma-misalign yung ginagawa namin. Pag misalign yung activities, yung ginagawa, ano ba talaga purpose mo? Bakit mo ginagawa yan? Ganito kasi, etong activity na to, cancel mo na yan, tanggalin mo na yan. Hindi na yan papunta dun eh. Meron tayo vision and vision eh. Tinatanggal agad. Yung plano mo, mali yan. Tanggalin mo na agad. Kaya sa mga kumpanya, merong daily, merong weekly, merong monthly meeting. Dapat maging clear. Dapat laging nandun nakafocus sa mission and vision. Pag nag-propose yung marketing team ng gastos patungkol sa ganito, dapat align. Pag hindi align dun sa vision, huwag nang ituloy. Gagastos lang kayo. Makapagpabagal pa sa growth. Kasi ang growth, ang basihan ay yung vision. Hindi yung dami ng pera. Hindi kung yung vision mo kasi dun sa kumpanya, paramihan ng pera. Baka yun. Kaya yung mga tao mo, mukha lang rin pera. Pag wala ng pera yung kumpanya mo, aalis na sila lahat. Bakit? Sablay na yung vision nyo eh. Hindi naman ganun pag nagtatayo ng negosyo. Most likely, pag nagsisimula. Pag hindi mo pa talaga naintindihan yung salitang business. Kasi akala natin yung business, paggawa lang ng pera eh. Dapat bangko tinayo mo kasi nagpiprint ng pera yan eh. Di ba? Paggawa ng pera. Pero yung business, katulad ng mga lesson namin last time, it's a solution to a problem na walang gumagalaw. Ibig sabihin, masolusyonan mo isang bagay na nahihirapan yung mga tao, na wala pang nakakasolusyon. Kasi pag ang goal mo lang, gayahin lang yung mga sikat na produkto, sikat na services, sikat na mga negosyo yan, wala ka ng pagkakaiba sa iba. What is your unique selling proposition? Ano yung pagkakaiba mo? Ano yung advantage mo? Kasi yun nga yung magiging rason kung bakit mag-grow kayo ng gusto eh. Dapat yung vision mo ay hindi lang pera, kundi magawa ng tama kung ano yung gusto mo talagang mangyaring masolusyonan. Okay, that's the purpose of business. Pag wala kang sinusolusyonan sa negosyo mo, isa lang ibig sabihin, hindi ka talaga nagninegosyo. Nagtayo ka ng source of income, hindi business. Magkaiba yon. Magkaiba. Tandaan niyo yun. Magkaiba yung source of income sa business. Yung totoong negosyo. Kasi yung totoong negosyo, nakakapag-uplift ng buhay ng ibang tao. Yung source of income, sarili mo lang ina-uplift mo. Sarili mo lang na iaangat mo. Yung pamumuhay mo lang yung nagiging maganda, pero hindi yung pamumuhay ng iba. Ano yung sinasabi ko? Nagtayo ka ng negosyo, tapos ito yung produkto mo. Alam mo naman na sobrang low quality, pero itinitinda mo pa rin. Pero madami kang sales. Natulungan mo ba yung iba? Napunta na ako dito eh. Tumataas yung balahibo ka kasi gusto ko maintindihan nyo kung ano yung pinag-uusapan natin. Kung nagtayo ka lang ng pagkakakitaan, hindi yan business. Huwag mo iyabang business yan. Source of income tawag dyan. Okay? Pero yung business nakakapag-uplift ng mga tao. Yung pamumuhay nila ay natutulungan mo para gumaan. Halimbawa, yung Grab. Itinayo yan hindi para kumita. Itinayo yan para hindi na mag-intay ng matagal sa taxi yung mga tao. Para hindi na sila lalabas ng subdivision, papasok na lang sa subdivision yung sakyan, tapos susunduin na sila sa pinto. Tama? Ayun yung purpose ng Grab. Yung Uber. Nagigets niyo ba ako? Dapat, so, yung vision nila is to make other people's life easier. Ayun yung purpose. Dapat, yun yung vision, di ba? Kami yung magbibigay ng sobrang kaginhawaan sa tao sa ganitong pamamaraan para masolusyonan yung problema nila araw-araw. Dapat ganun, vision. Anyway, sige, let's go back. Business example. Netflix culture. Sabi ko nga last week, yung Netflix yung pinakasikat
na pagdating sa culture, number 1 sila. Sa kumpanya, yung culture nila sobrang ganda. Lagi silang na-example sa mga talk ng mga magagaling na mga guru ng negosyo. Bakit? Kasi sobrang ganda ng structure, ng culture nila sa organization. Netflix is brutally clear who they are not, how they work, what they measure, what behavior is tolerated. They are very clear sa bagay na yan. This clarity creates alignment. Alignment produces high performance. So, point number 3, bibilisan ko na po kasi ang bilis pala ng oras. Alignment requires structure, not guesswork. Hindi umaasa yung alignment sa hula-hulang trabaho. Ha? Kailangan ito ng malinaw na structure para sabay-sabay ang galaw o pare-parehas yung galaw at may resulta. Okay? So, kung yung resulta na na-produce nung department ng isang kumpanya ay hindi akma o hindi align sa vision, no? Sabi, gusto mo magkaroon ng madaming tao, pero sabi nung marketing team, gusto mo magkaroon maraming customer. Di ba? Alignment. Tapos, sabi ng marketing team, hindi, targetin natin yung mga middle class. Kahit onti lang sila. At least may mga pera. Di misalign na agad. So, wag na i-tolerate yun. Hindi yan yung plano. Anyway, basahin natin to. Exodus 18:21. Sabi ni Jethro, si Jethro ay father-in-law ni Moses. Tatay ng asawa ni Moses. Kilala niyo si Moses? Yung humati sa dagat? Okay. So, sabi niya, but select capable men from all the people. Men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Ibig sabihin, leadership yung tinuro ni Jethro kay Moses. No? May mga manager siya. Noong time na to, sobrang exhausted ni Moses sa pagmamanage ng lahat ng tao, ng mga Israelites. Stress na siya, sobrang exhausted siya. Sabi ni Jethro, maglagay ka kasi ng mga leaders. Tapos ito dapat, yung meron sa mga leaders na yun, alignment. Who fear God, trustworthy men, who hate dishonest gain, may requirements, di ba? Yung pag-hire niya. Hindi lang basta naglagay siya ng leader sa 1,000, leader sa 100, sa 50s, at 10, meron siyang standard na tinuro kay Moses. Naintindihan? So, pag mag-hire ka ng mga executives and managers mo, ito yung sinasabi ko, hindi lang basta magaling. Hindi lang sobrang dami ng experience, dapat align. Si Moses, di ba, siya ay man of God. Dapat align din sa kanya yung mga taong magiging leader, mga subordinates niya, mga taong pagkakatiwalaan niya to manage other people. Why? Because God's vision needed human structure. Kung bakit nilagyan ng leadership ni Moses yung mga tao, naglagay siya ng leadership. Bakit ito yung pinayo ni Jethro? Kasi yung vision, kailangan ng structure. Business lesson. The 3-tier HR system creates alignment. So, ano yung 3-tier HR system? This is a formula. May libro nito. Hindi ko na maipapaliwanag ng maigi, pero anuhin na lang natin. Tawag dito, ibuod na lang natin. Yung Tier 1 ay strategic leadership.
Meaning, ito yung nagsiset ng vision, culture, and direction. Most likely, ito yung mga tao sa executive level. Tapos, tier 2, tactical management. Ito yung mga manager, ano ba yun? Supervisors, yan. Build systems, processes, coordination. Dapat maayos mo yung HR system mo. You can search this eh. Actually, it's available online. Hindi nga lang yung buong book. Pero you can buy this 3-tier HR formula. Kung di ako nagkakamali, yun yung libro. Tier 3, operational workforce. Execution produces results, fulfill task. Okay? When these three align properly, the organization moves fast, project scales smoothly, culture becomes consistent, excellence becomes normal. When they misalign, it creates delay, wasted money, burnout, confusion, and culture collapse. Culture collapse. So, one of example is McDonald's. Si McDonald's, kung mapapansin nyo, lahat ng branch niya pare-parehas. Yung sistema, yung luto, yung salita, as in, parang copy-paste. Siguro yung itsura lang ng structure yung hindi kasi depende sa nirentahan nila na property. Okay? Pero everything there is the same. Why? Because vision has structure. Structure creates alignment. Alignment creates consistency. Ilan taon na si McDonald's? Tagal na to. More than 50 years na. Pero tingnan nyo naman, sobrang consistent. Why? Kasi align. That's important. The law of alignment. Point number 4. Alignment requires responsibility, not emotion. Ang alignment ay hindi based sa emosyon o pakiramdam, kundi sa responsibilidad at malinaw na pananagutan. Kahit walang gana or wala sa mood, yung mga tao, kung sila ay align, tuloy pa rin sa pagtatrabaho. Bakit? Dahil alam ng bawat isa yung roles nila. Kung bakit sila nandun sa kumpanya mo. Kahit na tinatamad silang pumasok, papasok sila. Kahit na yung trabaho ay iuuwi na nila. Huwag lang pag nagtatrabaho sa punerarya. Huwag iuuwi yung trabaho. Ha? Pero kung computer work from home pero punerarya yung pinagtatrabahuan. Sabi dito sa Amos 3:3, sabi diyan, can two walk together except they be agreed? So, ano ibig sabihin? You cannot walk without people who are not walking in the same direction. Magiging magulo, mag-aaway-away lang yung mga tao sa loob ng kumpanya mo. Pag nagsusungitan na yan, pag hindi na yan nagpapansinan, pag sa meeting na lang yan nag-uusap, pero pag sa labas, isnaban na, isa lang ibig sabihin, they are not walking in the same direction. No? Sabihin ng iba ay, grabe na ang politika dito sa kumpanya na to. Palakasan na dito. Ibig sabihin, hindi na nila alam yung ginagawa nila. At baka ikaw bilang leader, yun din yung napaparamdam mo sa kanila. That's why sa'yo nagsisimula talaga yung alignment. Kailangan clear yung standard. Yung mga dahilan kung bakit mo sila papagalitan, kung bakit mo sila itatama, dapat clear, umpisa pa lang. That's why, kung hindi pa ganito yung kumpanya ninyo, dapat pag-aralan nyo na maging align. Na magkaroon kayo ng structure na align sa vision.
Magkaroon kayo ng standard operating procedure ng sistema na align sa vision para hindi kayo mabubutasan. Kasi pag basta-basta ka na lang magdidesisyon, emosyonal, pag nagalit ka, pag nainis ka, yari. Makikita ng mga tao, you are a weak leader. Matatakot na sila. Kasi wala ka naman sinet na standard. Tapos magagalit ka. Why? Kasi hindi mo inalign yung structure sa vision. Ang vision nyo ay magkaroon ng mag-scale up nationwide. Tapos yung tao mo, habang nagtatrabaho, naglalaro ng ML. Hindi mo naman sinet yung standard mo. Common sense naman, bawal yon, di ba? Pero yung imbis na gumagawa ng trabaho ay pumipetics, isa lang ibig sabihin. Hindi niya naintindihan kung bakit siya nandun. Misalign. Hindi siya kaparehas nung nakikita nyo. Hindi siya kaparehas nung nilalakaran nyo. Yung direction nyo. Na pag meron kayong empleyadong ganun, isa lang ibig sabihin, weak yung HR system nyo. Hindi kasi napaintindi sa kanya bakit siya nandun. Akala niya lang, kaya siya pumapasok doon para lang magkaroon ng sweldo. Hindi. Hindi ganun. Mamaya, maintindihan nyo. Business application. A company collapses when leaders tolerate misalignment. When managers don't enforce standards. When staff refuse to follow culture. And lastly, when no one is held accountable. Sino sisisihin mo dun sa nag-iisang staff na gumagawa ng kalokohan? Hindi mo nga alam kung sino talaga yung may hawak sa kanya. Anong departamento ba talaga yung dapat mong pukusan? Ano yung department mo na weak? Hindi basta naglagay ka na lang kasi ng mga tao. Tapos hindi mo na namamalayan na lumalala na pala yung misalignment. Akala mo kasi porkit productive sila, okay na yun. Hindi. Kung productive sila, pero yung production nila, yung output ay misalign sa vision, isa lang ibig sabihin, pabagal kayo kasi dumadami yung pipigil. Dadami yung gastos pero hindi papunta dun sa gusto nyong mangyari. Naintindihan nyo ba ako? Clear ba yun? Kaya dapat, dun pa lang sa mga executives, dun pa lang sa mga managers mo, sa mga supervisor, clear na they are accountable na pag yung staff nila, yung nangyayari sa kumpanya, dun sa department na kung saan sila yung pinagmamanage mo, dapat alam nilang sila yung accountable. Kasi hindi sila magiging responsible doon pag hindi rin nila naunawaan kung saan kayo papunta. The vision. Kung hindi clear yung organizational vision nyo, yung vision ng kumpanya ninyo, sa bawat isa, napakahirap i-enforce. Maaawa ka na lang sa mga tao kasi hindi naman talaga sila yung tunay na may kasalanan. Gumagawa sila ng kalokohan, tatanggalin mo. Tapos nagugulat ka, lahat na lang ng hinahire ninyo, nauuwi sa ganun. Bakit habang tumatagal, ganun. Palala na ng palala. Padami ng padami yung tao mo, padami ng padami yung gumagawa ng hindi maganda. Bakit? Kasi hindi mo na gamot yung pinaka-root. You need leaders. You need your executives, your managers, supervisors, the heads, na ma-align muna. Ang problema, ikaw nga hindi ka align. Gumawa ka lang ng vision nyo. Mission, vision. Pero ang totoo, hindi talaga yun yung gusto mo mangyari. Ang gusto mo talaga, kumita ng pera, magkaroon ng Ferrari, makatira sa Forbes. Yun yung goal mo Misalign ka. Dapat ang nilagay mo dun sa kumpanya mo na vision and mission to make the owner wealthy so that he can live in executive village to buy Ferrari and helicopter. Dapat ganun yung mission and vision. Kasi ikaw yun yung mindset mo Kung ano yung nasa isip mo, dapat yun yung nilalagay mo doon. Kaya dapat ikaw mismo, ayusin mo yung sarili mo. Kasi ikaw yung number one, pinakamay malaking kakayahang sirain yung kumpanya. Pag ikaw mismo hindi na
align. Kaya yun yung pinag-usapan natin ngayon eh. Baka misalign ka din. Baka hindi mo talaga nauunawaan. Bakit mo tinayo yung kumpanya? Para saan ba talaga yung business mo? Kung ang business mo para payamanin ka, yung mission and vision nyo, palitan nyo na. Hindi ako galit. Marami kasing nagtayo ng kumpanya, naglagay lang ng mission and vision, pero hindi nila talaga alam ano yung mission and vision. Pag tinanong mo sila, hindi rin nila talaga alam. Secretary, patingin nga ng mission and vision natin. Ha? Mahirap, di ba? Parang ganito yon. Pinaka-literal na example. Sama kayo sa akin. Sama kayo sa akin. Pag tinanong, saan po tayo pupunta? Wait lang sino ba yung... Saan nga tayo pupunta? Ganun ka nagtayo ng kumpanya, pinapasama mo yung mga tao sa'yo, nagre-recruit ka ng mga tao, nag-hire ka ng mga tao, tapos hindi mo alam saan kayo pupunta? Para bang ikaw yung may hawak ng timon. Sige, liko ka na lang. Ano yung timon yung sa barko, di ba? Parang ikaw yung kapitan eh. Oh. Basta maglalayag tayo. Magbibiyahe tayo. Ako driver. Saan tayo pupunta? Bahala na. Ganun. Ganun yung pagtatayo ng kumpanya na walang vision. At ikaw mismo na may-ari, naglagay ka ng mission and vision, naglagay ka ng itinerary pero hindi mo tiningnan at hindi mo kinabisado. At hindi mo naman talaga alam kung saan kayo papunta. Napakahirap. Tama? Kaya kung hindi mo alam yon, hindi rin malalaman ng mga leaders na nilagay mo. Okay, mag-alala. Masakit din to sa akin kasi maraming pagkakataong nagkamali ako dito. Kaya ayusin na natin. Ha? Alignment is not suggestion. It is a requirements. It's compulsory. Example, Apple. Way back 1985, si Steve Jobs ay pwersahang tinanggal. Alam niyo ba yon? So, tinanggal siya sa kumpanya, tapos, yung moment na malapit na mag-collapse yung business nila, hindi na yan si Steve Jobs yung bagong CEO na nila yan. Nung magko-collapse na yung kumpanya, pinabalik nila si Steve Jobs. Bakit? Si Steve Jobs kasi yung gumawa ng mission and vision nung Apple. Siya nakakaalam. Alam niya kung saan papunta yung kumpanya. Anong ginawa niya? When Steve Jobs returned to Apple, he fired 3,000 people. More than 3,000 people. To create alignment again. Apakahirap na desisyon. 3,000 tatanggalin mo. Na siyempre, bago niya tinanggal yan, pinag-aralan niya muna yung nangyayari. Napakahabang proseso. Pero kailangan na mabilis na aksyon. Kaya hindi yan natutulog si Steve Jobs nung bumalik siya. Pinag-aaralan niya talaga per department, lahat ng aspeto. Antindi. Ngayon, kung kailangan mong i-overhaul yung negosyo mo, dahil alam mo sa sarili mo na ikaw mismo, hindi mo na ituro sa mga executives, sa mga managers mo, yung vision and mission, at hindi align, pati ikaw. It's time for you. It's not too late para gawin. 1997, binalik siya, he killed multiple products to refocus the company. Kaya yung iPhone, hindi sila naglalabas ng maraming produkto, unlike other brands. No, hindi na ako magbabanggit ng mga kompetensya nila. Kaya nila tinatalo yun. Basta S nagsisimula. Di ba, ang daming nilalabas na product nun, every 3 months. Dumating pa nga sa time, talagang every month may nilalabas yun. Pero si Apple, every year. Saka lang siya naglalabas. Tinanggal niya yung iba, pati yung iPad, iPod. Tinanggal nila yun. Nilabas nila cellphone lang. Di ba? Mag-focus lang sila sa iPhone. Tapos hanggang ngayon, iPhone 17. Inaabangan mo. Doon sa mga pera, inaabangan nyo yun. iPhone 7. Kaya lang kaya lalabas. Meron na ba kayo available dyan? Dumating na ba yung stock? Tinatanong mo palagi yung store, attendant eh. Kaya naging ganit si Apple yung, I think 3 trillion worth na company to.
Wow. 1985, patumba na sila. Pero ngayon, pinakamayamang kumpanya sa buong mundo. Hindi ako updated, baka nagkamali ako. Pero tingnan nyo na lang. Okay? Sabi ni Steve Jobs, we don't hire smart people to tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do. May but. Kasi kinakat yan ng iba eh. Hindi, sabi ng iba, may but only if they are aligned to the vision. Pero yung tinuturo ng iba ganito, we don't hire smart people, tapos tuturuan namin sila kung anong gagawin. We hire smart people so that they can tell us what to do. Tapos. Ganun lang pala. Okay. Hire tayo ng magagaling na tao, ilagay natin dyan, kayo na bahala. Sabihin niyo sa amin anong gagawin. Dun sa mga leaders mo, ikaw alam mo vision and mission mo. Pero yung mga leaders mo, hindi mo pinaunawa sa kanila. Hindi mo nalaman na kung sila ba ay align or hindi. Yung mga executives, mga managers mo, mga pinagkakatiwalaan mong tao, hindi mo alam kung sila ay align or hindi. Basta magaling sila, okay na yun. Sila na magsasabi sa akin, sila na yung hahawak ng timon kung saan kami papunta. Bahala na si Batman. Hala, bira. Hindi ganun. Dapat sabi niyan, but only if they are aligned to the vision. Naintindihan? Clarification for last week. Nagkamali ako dito sa quote. Sa quote ni Steve Jobs. Sabi niya, hire slow. Sabi ko kasi last week ay hire fast, fire fast. Mali pala yun. Ang sabi niya pala ay hire slow, fire fast. Pag alam mo yung proseso nung pag-hire, alamin mo ng maigi kung sino siya, kung siya ba ay align sa vision, matagal na proseso ng pag-hire. Tapos sa pagpa-fire, bilisan mo. Pag hindi align, yung ginagawa ng tao sa loob, tanggalin mo na agad. Kaysa maging, ano ba tawag doon? Maging anay pa siya or maging bulok pa siya na makakahawa sa iba. Tapos yung pag-hire, maging pihikan ka. Hindi lang basta magaling. Hindi lang basta skillful. Dapat align. So, Apple rose again because of what? Number one, clear vision, tight structure, strong culture, aligned team. Alignment is not cruelty. It is clarity. Hindi yan kalupitan. Pagbibigay ng linaw yan sa mga tao. Number 5, matatapos na po ako. Sorry, tumagal. Natututo ba kayo? Tuloy ko pa? Stop ko na? Alignment is proven by result, not promises. Hindi pangako ng mga tao mo, kundi nakikita dapat sa resultang ng ginagawa nila. Hindi sa, alam ko yan boss, ganyan gagawin namin. Pero yung ginagawa nila, walang resulta. Okay? Sabi sa Matthew 12:30, whoever is not with me is against me, sabi ni Jesus Christ. And whoever does not gather with me scatters. So, nung panahon na to, para magkaroon kayo ng idea sa konteksto, siya ay inaakusahan ng mga Pariseyo, ng mga priest nung unang panahon. Pharisees, mga nag-aral ng Torah, ng batas. Si Jesus daw, yung kapangyarihan niya ay galing kay Beelzebul. Si Beelzebul ay pangalan na si Satan din. Tama ako, Pastor? Yun yung tawag sa kanya dati noong unang panahon. So, pero sinabi ni Jesus na hindi pwedeng labanan ni Satan ang sarili niya. Ibig sabihin, bakit ako kontra kay Satan? Kung galing kay Satan, yung kapangyarihan ko. Ganon. Naintindihan? Kung ganon, sabi niya, babagsak yung kanyang kaharian. Anong ini-imply natin dito? Sabi ni Jesus Christ, whoever is not with me is against me. And whoever does not gather with me scatters. Magkakagulo. Wala. Ibig sabihin, kung misalign yung mga tao, di ba? Hindi
Hindi yun belong. Naintindihan? Okay. So, the true test of alignment is, do they produce results? This is the questions. Number 2, do they follow the culture? Do they uphold the vision? Sila ba ay talagang makikipagpatayan para magawa yung vision na yan? Pinangangatawanan ba nila yan? Do they support the leaders? O the leader? Do they carry the values? So, i-ask nyo yan. Ano yan, mga pwede nyo gawin para ma-evaluate ninyo yung mga kumpanya na meron kayo. Business example, Amazon. Amazon fire fast when someone breaks culture. They do not protect emotionally. They protect organizational destiny. Bilisan ko na po sabi ni Jeff Bezos, yung may-ari ng Amazon, your company is a reflection of who you keep. Alignment is not words. Alignment is outcomes. Makikita mo yan sa kung ano yung nangyayari sa kumpanya. Point number 6, last point. Alignment multiplies, misalignment destroys. Sabi dito sa Psalms 133, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Sabi, it is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. Ibig sabihin, yung unity daw, yung dahilan kaya binibless sila ni Lord. Pinaiksi ko na lang para mabilis. Sabi dito, where there is unity, there the Lord commands the blessing. Pag maayos, pag united, pag align yung buong kumpanya ninyo, magiging maayos, pati yung paglago, yung pag-prosper at yung success. Unity is equals to alignment. Blessing is equals to result. Practical result of alignment. Ito yung magiging resulta na pag-align na yung kumpanya ninyo. Faster execution, higher profits, lower stress, stronger culture, loyal employees, scalable system, predictable excellence, supernatural favor. Pag misalign, ito yung madidestroy niya. Reputation, resources, trust, moral, malulomoral yung mga tao, pati ikaw, vision, momentum. Masisira nito yan pag misalign yung mga tao, pati yung structure mo. Conclusion, the law of alignment is a kingdom law. Hindi lang yan basta law ng mundong to. Itinuturo yan sa Biblia. God never blesses disorder. The kingdom operates in structure. Heaven moves by alignment. So now, if you want your family, company, ministry, team, business to grow. So, panglahatan na to Hindi lang, ibig sabihin pala, pati sa pamilya mo dapat align para maayos. You must enforce the law of alignment. So, this is our declaration for tonight. Dito tayo magtatapos. Say it with authority. My vision will not, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. My vision will not die because my structure will not fail. I align my leadership, my team, my culture, my values, and my systems to the purpose God has given me. Where there is alignment, there is blessing. Thank you and God bless. I hope you learned.